Dahil nga tila ba may tama sa ulo itong mga 'to, mga tol, 'no? Ang, joint patrol na ginagawa ng US at Pilipinas ay, kinababadtripan nitong bansang Incheck, mga tol, at, inaakusahan nila ang Pilipinas na gumagawa daw ng gulo. Tayo daw ang gumagawa ng gulo dahil daw sa US joint patrol natin dito sa West Philippine Sea, mga kapatid. Tulad nga ng paulit-ulit nating sinasabi, ang West Philippine Sea ay bahagi ng ating soberanya, 'di ba? Bahagi ng ating exclusive economic zone. So kahit anong gawin natin diyan, mga tol, dapat wala silang pakialam. Pero dahil nga inaangkin nila 'to at ayaw nila tayong bigyan ng bahagi sa karagatan, yung mga aksyon na ginagawa nila diyan ay, ang tingin nila provokasyon sa kanila, mga tol, 'no? May mga sapak talaga 'to, mga tol. So ito, panoorin natin, mga kapatid, 'no? Mula sa News 5 Everywhere. Dapat ano, mga tol, bawat Pilipino kabahagi tayo, 'no, sa pagsuporta sa ating gobyerno sa kanilang ipinaglalaban kasi atin din naman 'to, mga tol, 'di ba? China inakusahan ng Pilipinas na gumagawa ng gulo dahil sa US Joint Patrol, mga tol, 'no? Panoorin na natin 'to, mga kapatid. Inakusahan ng China ng Pilipinas na gumagawa lang ng gulo kasunod ng joint patrol nito kasamang Amerika sa West Philippine Sea. Git naman ng Philippine Air Force, karapatan nating magpatrolya sa sarili nating exclusive economic zone. 'Di ba? 'Di ba, mga tol? Karapatan nating magpatrolya sa sarili nating exclusive economic zone. Yan ba ay imagination lang natin? Yan ba ay, gawa-gawa lang natin katulad ng kanilang 9-dash line o 10-dash line? Ma-imaginary line lang nila yon, mga tol, 'di ba? Tulad nga nung sinabi ko nung nakaraang, reaction video natin. Kumbaga sa isang buong pizza, gusto nila buo yun, ayaw nila tayo bigyan ng slice. Wala daw tayong karapatan. Etong buong, karagatan na 'to, 'di ba, para walang conflict, nagkaroon niya ng hati-hati o bahagi, mga tol, mula sa UNCLOS, at meron tayong 200 nautical miles diyan na exclusive economic zone, which is hindi nila kinikilala at inaalisan tayo ng karapatan dito sa karagatang 'to, mga tol. So ngayon, nagsampa tayo ng kaso sa dahig at nanalo tayo diyan, mga tol, na pawalang bisa ang kanilang, claim, pero hindi nila yan kinikilala at sabi nila kailanman ay hindi nila yan kikilalanin, mga tol. Pero eto pa rin tayo, mga tol, iginigiit natin yan at talagang dapat nating ipagpilitan yan. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Muling nagsanib puwersa sa pagpapatrolya sa himpapawid ang ilang air asset ng Pilipinas at Amerika. Sa pagkakataong ito, 3 FA-50 fighter aircraft ng Philippine Air Force at isang B-52H bomber aircraft ng US Pacific Air Force ang sabay na lumipad malapit sa kanluran ng Ilocos Sur hanggang sa Mindoro Strait. Bahagi ito ng ikatlong Joint Maritime Cooperative Activity ng dalawang bansa sa West Philippine Sea. They just flew together. Wala namang mga specific deals. It was just really a means for them to show their presence in our exclusive economic zone. 'Di ba? Yung mga ginagawa nila, mga tol, yung pagpapalipad ng mga eroplano halimbawa sa ibabaw ng Taiwan, 'di ba? Yung mga pambubuli nilang ganyan, mga tol. Kapag sila nakakakita ng ibang bansa nagpapalipad din ng eroplano, ang feeling nila sila naman yung inaapi. Aping-api, alam mo yung biktima yung ano nila, no? Yung kanilang aura dito, yung kanilang papel. Akala mo talaga mga aping-api, samantalang sila nga yung talagang nambubulas diyan, Sila nga yung ano diyan, yung akala mo sobrang lakas, Samantalang puro ampaw naman, puro tubig naman yung laman ng ng mga rocket nila. Nagmula pa sa US military base sa Guam ang bomber aircraft bago ito sinalubong sa ere ng Philippine Air Force. Pagsasanay na rin daw yan kung paano haharangin ng Pilipinas ang mga hindi otorisadong pumasok sa ating airspace. Makatutulong din ang Joint Patrol para mas mabantayan pa ang ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero ang Chinese military hindi nagustuhan ang panibagong aktibidad ng Pilipinas at Amerika. Kala mo naman talaga may palag, no? Kala mo talaga may palag, Puro dakdak lang naman ang kaya nilang gawin, Sa ulat ng Reuters, diretsahang sinabi ng China na gumagawa ng gulo ang Pilipinas sa South China Sea dahil sa pagsasagawa ng Joint Air Patrol kasama ang tinawag nilang extraterritorial countries. Nag-organisa raw ang kanilang Southern Theater Command ng frontline naval and air forces para manmana ng mga joint patrol. Tugon dyan ng Philippine Air Force, karapatan ng Pilipinas na magpatrolya sa ating EEZ.
This MCA is not directed towards any country. It's just a means for us, the Philippines and our allies, to promote regional peace and security. So it's also part of our asserting our rights, our territorial rights and our sovereign rights, and of course increasing our presence within our exclusive economic zone. At saka yung pakikipag-ugnayan, yung pakikipag-alyansa sa ibang mga bansa, normal na ginagawa yan ng isang bansa, hoy China. Ano, kayo na lang lahat may karapatan, no? Kayo lang ang may karagatan, kayo lang ang may karapatan na mag-conduct ng mga activity dyan. Eh, hindi naman kami lumalagpas sa exclusive economic zone namin. Kayo nga atong lagpas na eh. Biruin mo yung Baho de Masinloc, nasa 400 plus nautical miles na yan mula sa inyo. Pero gusto nyo pa rin yun. No? Gusto nyo pa rin puntahan. Ang titigas talaga ng mga mukha, no? Samantalang yung Taiwan, wala nga silang magawa sa Taiwan eh. Tapos akala mo, tatapang talaga eh. Kaya suportado raw ng Air Force ang patuloy na pagsasagawa ng joint patrol kasama ang Amerika. Kasabay niyan, dumating na sa bansa ang karagdagang C-130 plane na donasyon ng Amerika. Mas mapalalakas daw nito ang kakayahan ng militar na magsagawa ng operasyon, lalo na sa panahon ng kalamidad. Nagbabalita mula sa frontline. Ayos, may dumating na naman tayong panibagong aeroplano natin mga kapatid, no? So yun nga, no? Ang nangyayari kasi mga kapatid, no? Kapag tayo ay nagsasagawa, lalong-lalo na kapag ang kasama natin mga tol, US, talagang bad trip dyan ng China, mga tol. Karibal kasi nila yan eh. Kung paramihan ng mga eroplano at paramihan ng mga barko, nakalalamang siguro sila dahil wala silang ibang ginagawa kundi maglabas ng barko nila eh. Nakalalamang sila dyan. Pero questionable yan mga tol pagdating sa kalidad. No, pagdating sa kalidad, questionable yan. Syempre, alam nyo na alam nyo na kung ano yung tatak China, mga tol eh, 'di ba? Questionable yan. Kung ito ba ay matibay, kung ito ba ay reliable. At saka isa pa mga tol, yung mga barko nila, lahat yan puro mga bagong labas lang. Wala pa yang bakas ng paikipaglaban. Unlike dito sa Amerika mga tol, kapag nagbigay sila ng ultimatum, 'di ba? Pag hindi ka sumunod, aatake sila, magugulat ka na lang ilang mga building mo sasabog na lang bigla. Ganon sila mga tol. Samantalang 'di ba yung Taiwan, matagal na, sobrang tagal na pala nilang pinagbabantaan 'yan, 'di ba? 70 years, biruin mo yung 70 years na 'yon. Puro daldal ka pa ng ganyan tapos sa tingin mo may maniniwala pa sa'yo. Napakarami mo nga mga kasundaluhan, no? Sabak na sabak yan sa exercises. Sabak na sabak yan sa mga practice pero hindi pa sila nagagamit sa aktual na labanan. Kaya alam mo yung pang-intimidate nila kasi sobrang laki ng nila, laki ng puwersa nila. Para kang tumapad sa isang bagong gym na na sobrang laki ng katawan pero hindi pa naman pala marunong makipagsuntukan, parang ganon, 'di ba? So ikaw bilang isang Pilipino mga tol, ano masasabi mo rito sa panibagong akusasyon na naman ng China dito sa Pilipinas na tayo daw ang gumagawa ng gulo samantalang payapa naman tayong nagsasagawa ng US joint patrol dito sa West Philippine Sea. Sarili naman nating soberanya 'yon, 'di ba? Exclusive economic zone naman natin 'yon. Ano na naman kaya ang dadahilan dito ng mga pro-China? Alright, so hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.